At sa ibang bansa, tuloy ang monitoring sa binansagang superbug gene na kapag humalo sa ibang bakterya ay hindi na raw tatabla ng gamot. Bagamat wala pa sa bansa, may paalala na agad ang Department of Health ukol dito. Saksi si Connie Sison. Nakahinga na ng maluwag ang buong mundo nang i-anunsyo ng World Health Organization kamakailan na tapos na ang pandemic alert sa AH1N1. Pero heto't may bagong ikinababahala ang mga eksperto, lalo't na-diskubri ang mabilis na pagkalat ng tinatawag na superbug gene, ang New Delhi Metallo-beta-lactamase o NDM1. Kapag humalo ang superbug gene sa bakterya gaya ng E. coli, pinatitindi nito ang resistensya ng bakterya sa anumang uri raw ng antibiotic. The bacteria that pick up this resistance are resistant to virtually all the good antibiotics. Pero hindi lang yan ang nakakabahala. Mas matibay na nga ang resistensya ng bakteryang nahaluan ng superbug gene, mabilis din daw itong kumalat. Naililipat ang superbug gene sa pamamagitan lang ng hand-to-hand contact at pagkatapos ay naipapahid ang kamay sa mga entry point gaya ng mata, bibig, ilong, tenga at sugat. Katunayan, unang nadiskubri ang superbug gene mula sa halos 40 tao sa United Kingdom na sumailalim sa surgery sa India at Pakistan. May mga kaso na rin naitala sa Australia, Canada, Amerika, the Netherlands at Sweden. Ang mga medical experts sa Estados Unidos nagpalabas na ng global alert kanina. Dito sa Pilipinas, wala pang kaso ng superbug gene na naitatala ang Health Department. Pero over time, pag wala tayong magamit na antibiotics, baka the outcome will be not mild anymore. Ang mga panlaban pa rin natin sa ngayon sapagkat gugugol ng ilang taon bago magkaroon tayo ng antibiotics kung sakasakali laban dito ay yung talagang kalinisan sa ating katawan at ang pag-aalaga sa mga maliliit na sugat. Huwag din daw magdalawang isip na kumonsulta sa doktor kapag nagka-impeksyon. Huwag rin basta-basang iinom ng antibiotic nang walang reseta ng doktor. At ang mga ospital, mas dapat daw patindihin pa ang kani-kanilang infection control practice. Ako si Connie Sison, ang inyong saksi. Ngayong hating gabi, inaasamang pipik ang Perseids meteor shower o pag-ulan po ng bulalakaw. Pero kahit maulap ang kalangitan ngayong gabi, naghanda pa rin ang kani-kanilang wish ang ilan nating kababayan. Live mula sa Pag-asa Observatory sa Quezon City, saksi si Mark Zambrano. Mark. Igan, pasado alas 12 ng hating gabi mamaya, inaasahang magpipik ang isa sa mga pinakaabangang astronomical event, ang Perseid Meteor Shower o pag-ulan ng bulalakaw. Sa kasamaang palad, tila hindi nakisama ang panahon. Sa kabila ng pag-ulan ngayong gabi, hindi pa rin nabuwag ang makakapal na ulap sa kalangitan. Kaya naman wala ang mga astronomy enthusiast na karaniwan ay nagka-camp out dito sa observatory ng Pag-asa. Pero kung maya-maya mawawala ang mga ulap, maaring makita ang pagkarera ng mga bulalakaw sa silangang bahagi ng kalangitan. Ayon sa Pag-asa, posibleng hanggang 6 na pong shooting star daw ang makikita sa loob ng isang oras. Ang meteor shower, ito yung mga actually itong mga naiiwan ng mga kometa na habang sila'y lumalapit sa araw, ibig sabihin na icy particles kasi at saka yung mga dust particles at saka small rocks, habang sila'y lumalapit sa ating solar system, papunta sa sun, natutunaw yon. Then habang ang Earth naman umiikot, habang lumalapit naman siya sa nadaanan ng kometa, ito yung napupul ng gravity natin. Sakali mang magkatotoo ang wish ng ilan na luminaw ang kalangitan at masilayan ang mga bulalakaw, naghanda na ng kahilingan ang ilan nating mga kababayan. Good health. Merong maayos na trabaho naghihintay dito sa Pilipinas. So yun, sana makatapos sa pag-aaral. Igan, sakaling hindi na nga masilayan ang pag-ulan ng bulalakaw magdamag ngayong gabi, wala naman daw problema yan dahil kung maganda ang panahon bukas, asahan ang paglitaw sa kalangitan ng mga planetang Mars, Venus, Saturn at Mercury malapit sa buwan. Igan? Maraming salamat, Mark Zambrano. At sama-sama natin saksihan pag-aabuso sa mga paaralan, alamin kung gaano katalamak. Ibibidang talento ng ating pambato sa Mrs. Universe, alamin. At Charis, ikinuwento ang kanyang Glee audition sa interview ng online edition ng 17 Magazine. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.